At sa ating episode ngayon, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, hello sa'yo! Hello po, Kabornok. Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Kapayapaan po ng Diyos sa parating sa atin. Oo, pero bago muna natin talakayin ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kabornok, ito po ay reaction video ulit tayo, no? Gagawa natin ng reaction yung isang video ng probably pastor ng SDA at patungkol to sa celibacy, if I'm not mistaken. Kaya, ito po yung video, i-play ko na po. 1 Timothy diapon, chapter 3. Pantaya, kay pag-abot na maabot na tag 15. Kay mga mali context. O gang obispo, kinahanglan, dili badlungon, og siya usaray asawa. Pangutana, ang inyo bang obispo minyo? Wala ko niginganlan. Pero naghatagdaan ang Biblia. Kaya ang ubang obispo dili ninyo. Mauna may mo interpret kung sa'y nakasulat sa 1 Timothy 3:15. Na mahibaw anay noon nga wala sila authority kay ang gisgutan sa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon. Og siya usaray asawa, mapugnanon sa kagalingon, mabuot, maogdan, maabi-abihon, maayos sa pagpanudlo. Diri ko kanang makita ninyo nga gi-highlight igsuon usaray asawa. Kung nag-claim ta, ang 1 Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo, may asawa ba? Ayan, may asawa to. Obispo natin. Para mas maintindihan natin, kung napanood niyo sa video, Brother Gabriel, alam naman natin, sa Iglesia Katolika at pati tayong dalawa, ginagamit natin ito yung 1 Timoteo 3:15. Sige, basa nga, kapatid na Gabriel, yung 1 Timoteo 3:15. Opo, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ayan, dyan sa talata, Brother Gabriel, merong binabanggit siya na iglesia ng Diyos na buhay, yun yung haligi at suhay ng katotohanan. At alam naman natin, Brother Gabriel, palagi natin kinagamit yan. At sabi natin na itong iglesia ng Diyos na buhay na ito ay yung iglesia katolika, Brother Gabriel. Iglesia Katolika kasi yung itinayo ni Kristo. So probably, yung ginagamit ng mga CFD din, itong talatang ito. Pero alam mo naman, yung iba, gagawa mo ng issue. Ano yung isa sa mga issue na yan? Yun yung binabanggit ni Chris Bacalares. Sasabihin niya, Iglesia Katolika ba yung iglesia ng Diyos na buhay dyan sa 1 Timoteo 3:15? Sasabihin, Brother Gabriel, hindi daw. Bakit hindi? Kasi yung obispo daw natin, 1 Timoteo 3:2, kung itataas mo, ayan, dapat daw yung obispo asawa ng isa lamang babae. Yun ang kanilang katwiran dyan, Brother Gabriel. Diba, baka kung titignan mo, parang tama naman, bakit sa Katoliko daw, yung obispo, may asawa ba yung obispo natin? Wala naman, Brother Gabriel. Kaya, Wala po. hindi Katoliko, lumalabas, hindi pala Iglesia Katolika yung iglesia na tinutukoy sa 1 Timoteo 3:15. Kasi nga, yung iglesia na tinutukoy dyan, yung iglesia na yung kanilang obispo, merong isang babae yung asawa niya. Diba? Yung kanilang argument, Brother Gabriel. So, sana naunawaan ninyo yung gusto nating ipakita dito, di ba? So, magtataka ka nga naman, Bakit Katoliko or Iglesia Katolika yung iglesia na itinayo ni Kristo? Ayon sa Biblia, yung iglesia na itinayo ni Kristo, yung obispo nila, dapat may asawa ng isa lamang babae. 1 Timoteo 3:2. At naalala ko, Brother Gabriel, kahit si Eli Soriano, ito din yung katwiran niya. Diba? Bakit sa Katoliko yung obispo nyo walang asawa? Sabi dito, yung obispo daw may asawa ng isa lamang babae. Yan ang kanilang sinasabi. Diba? Ewan ko ba kung naririnig mo na ba yung mga argument na yan, Brother Gabriel, na paninira sa iglesia? Hindi, Kaburnok,
Hindi yan yung ginagamit ng MCGI. Pero ang ginagamit ng MCGI yung unang Timoteo 4, yung pinagbabawal pag-asawa. Kabornok. Pinagbabawal So, yung 4 friends. Timoteo 4. Oo, yon. Pero kasi itong unang Timoteo 3:2, hindi yan ginagamit again sa atin ng MCGI. Kahit po ni Soriano. In fact, naalala ko noon, merong nakalaban na Baptist sa debate si Soriano. Ginamit sa kanya yan. Hindi daw totoong makakaral si Soriano. Kasi daw wala daw siyang asawa. Ginamit sa kanya yan dun. Kalimutan ko kung sino yung Baptist na na pastor na kanaban niya. Kasi yung pastor na yun ni asawa, si Soriano wala, di ba? Si Soriano nag-celebrate. Ginamit niya yan. Sino ba nagsulat yan? Di ba si San Pablo? Si San Pablo hindi nag-asawa. Yun yung ginamit niya na argument yan para sagutin yan. Pero yung double standard sa part ni Soriano, Kaborno, ginagamit niya sa atin yung nasa 4 ng Timoteo na pinagbabawal daw yung pag-aasawa. Yun. So, ganun sila ka-double standard, Kaborno. Pero, gayon pa man, alin man sa dalawa na iyon, ginamit lang naman iyon para sa pansariling interest, no? Ininterpret nila yun para sa kanilang pansariling interest na for me, hindi din naman nalalayo sa argument din ni Pastor Bacalares. Kasi para patunayan na totoo yung kanila, may asawa naman, baliktad naman kay Soriano. Pero same approach lang din ng paninira. Di ba si Pastor Bacalares probably baka may asawa yan gagamitin against sa ate. Kasi yung mga pari natin hindi nag-aasawa. Ganun po, Kaborno. Naalala ko siyan, Brother Gabriel, may isang lumang video rin ata yun. May nagtanong kay Soriano. Naalala ko yung video na ibinigay mo sa akin noon. Nandoon yun yung isa sa mga video, no? Yun Oo. Luma, pa yun lumang broadcast pa yun Yun yung dahilan, Kaborno. Kaya nga, hindi lahat naka-upload pa rin hanggang ngayon sa YouTube channel lang Ang Dating Daan. Pansinin niyo yung mga video, mga kapatid, dun sa YouTube channel lang Ang Dating Daan. Actually, wala nang Ang Dating Daan, Kabornok Pinalitan na yung YouTube channel name, ginawa ng MCGI, Members Church of God International. Dati po may Ang Dating Daan pa tingnan niyo yung mga lumang video ni Soriano. Siguro, mas earlier pa sa year 2000, pag mga bandang 1999 pababa, wala na po, hindi na naka-upload. Meron din sila official YouTube channel, Kabornok. I don't know kung naabutan mo to. Biblical Q&A. Napakadami nun, higit 500 yung mga video doon. May mga debate pa si Soriano. Tignan nyo po, hindi na naka-upload hanggang ngayon. Hindi na naka-upload. Naging rare video na lang siya. Kaya yung iba na itapik na lang or ginawa na lang ng reaction ni Usap-Usap University. Kasi nga, kahit yung MCGI, hindi na sila makapag-stick sa aral nila, Kabornok. Tignan nyo napanood mo pala si Soriano umatake sa Iglesia Katolika, ginamit sa atin yung talata na yan. Pero, in-apply niya sa sarili niya yung pamumuhay ni San Pablo, na si San Pablo nag-celibate o hindi siya nag-asawa. Pero kapag tayo, yung isang tao, nag-seminarista siya, kahit na niya yung Kabornok, hindi siya inutusan. Walang nagbawal sa kanya because it is a discipline Alam niya na sa sarili niya na hindi siya pwedeng mag-asawa kasi gusto niya maging focus siya sa Diyos. Kagaya ng naging katuwiran ni San Pablo. Nagpari tayo, hindi tayo mag-aasawa, magpo-focus tayo kay Kristo, bawal sa paningin nila. Bawal din sa paningin nitong SDA pastor. Si San Pablo ganun ginawa, Kabornok di ba? Ang weird lang nung kanilang pangangatwiran, may maipuntos na lang. Pero ito yung nakapagtataka, Brother Gabriel, una sa lahat. Di ba, kung mababasa natin, kung makita natin, unang Timoteo 3:2, may binabanggit na obispo dyan. Ayan Yes. So, ibig sabihin, yung iglesia pala na itinayo ni Kristo, may obispo. Di ba ganun ang lumalabas? Ngayon, eto ipapakita ko sa inyo. Sa Seventh-day Adventist na kinabibilangan ng kaibigan mo na si Chris Bacalares, meron bang obispo dyan sa Seventh-day Adventist? Ito kapatid na Gabriel. Ang sabi dito, is there a bishop in Seventh-day Adventist Church? Alam ba yung sagot? Wala. Ayan no bishop. Diba? Sila pala yung lumalabag dito Diba? Yan ang lumalabas. Sabi dito, the official title for ordained leaders in the Adventist Church is pastor
or minister, parang INC pala ito, Brother Gabriel. Di ba? Yan ang lumalabas. So, nako, kawawa naman. Okay, It's ang alaw obispo. Oo. So, ganyan. O, ngayon, may obispo ba ang iglesia na itinayo ni Kristo? Basahin nga natin yung Gawa 20:28, Brother Gabriel. ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayun, so mayroong obispo pala. O, di ba? So, sila wala eh. O, ngayon, Brother Gabriel, gayon pa man, sige, pagpalagay nating may obispo sila. O, yan ay, ipagpalagay lang natin. Baka yung palusot, yan, filter namin, oo, baka yung sabihin nila, yung elder namin, yan yung obispo namin. O, yung palusot ng iba. O, ito. Tanong, Brother Gabriel. Ito po ba ay pwedeng iba to sa Iglesia Katolika na yung obispo, wala namang asawa? Yan ang tanong natin, Brother Gabriel. O, ito na, Kaptina Gabriela. Balikan natin yung talata, no? Yung unang Timoteo 3:2. Ayan, ang sabi dyan, Brother Gabriel, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Sinasabi ba dyan, Brother Gabriel, na dapat yung asawa ng obispo ay isa lamang babae? Wala namang ganun eh. So, ibig sabihin, dapat yung obispo, pwede siyang magkaroon ng asawa, pero isa lang dapat. Oo, pero hindi ibig sabihin, Brother Gabriel, na yung obispo, kung walang asawa, hindi na pwede yun. Walang ganun. Diba? Hindi ganun yun eh. Halimbawa, Brother Gabriel, pagpalagay natin, halimbawa, merong asawa yung obispo, tapos namatay yung asawa. Tanong, kung namatay yung asawa niya, ibig sabihin yung obispo pala, hindi na magiging obispo? Yan ang alabas dyan eh. Kasi, pinapalabas nila na requirement sa obispo na may isang asawa. Hindi naman ganun ang sinasabi sa talata, Brother Gabriel. Ipo. Binibigyan lang niya ng limitation yung obispo na dapat yung kaniyang asawa, isa lang. Huwag ka nangihigit doon. Pero hindi ibig sabihin na kung walang asawa yung obispo, bawal na. Yun. Oo. Saan sila nagkakamali? Katunayan, Brother Gabriel, basahin nga natin muna, no, bago mo na natin puntahan yung sinibasi na yan. Ito muna yung commentary. Basahin nga natin yung Barnes Notes on the New Testament commentary sa unang Timoteo 3:2. Pakibasa, kapatid na Gab. The husband of one wife. Ayan, yung part na yon, mga kapatid. This not be understand as requiring that a bishop should be a married man. O, di ba? So kahit yung Protestant scholar na si Albert Barnes, alam niya na yung phrase na yan, hindi naman sinasabi na dapat asawa yung yung obispo. Kasi, halimbawa, ipagpalagay natin, tama nga naman, makakaroon siya ng asawa. Mamaya, halimbawa, namatay yung asawa niya, ibig sabihin, magde-demote na pala siya, hindi na siya magiging obispo. Yan ang lumalabas dyan, Brother Gabriel. Ayun. Kaya nga, mali yung interpretation nitong si Chris Bacalares. Hindi pala pwedeng gamitin yan sa mga Katoliko. Ngayon, Brother Gabriel, eto naman. Sa mga Katoliko ba na yung obispo at mga pari, walang asawa, masama ba yun? Biblika ba yun o hindi? Alam naman natin, Brother Gabriel, si Kristo walang asawa. Di ba, Brother Gabriel? Si Kristo ay walang asawa. Yes. Oo, pero si Kristo ay pinakapari si Kristo eh. Di ba? Basahin nga natin yung Hebreo 4:14. Pakibasa, kapatid. Yamang tayo may isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Si Jesus, anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Ayan, napakaliwanag. So, tama, si Kristo ay yung pinakapunong pari. Ayun. So, si Kristo nga Brother Gabriel, pari, pinakapunong pari. At tandaan mo, di ba? Si Kristo, alam mo ba, Brother Gabriel, isa siyang obispo? Alam mo ba yon? Sa Biblia, si Kristo, obispo pala siya. Basahin natin yung unang Pedro 2:25. Basahin mo sa King James Version. Pakibasa, kapatid na Gab. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto shepherd and bishop of your souls. Ayan. O, di ba? So, ibig sabihin, si Kristo, obispo
Si Kristo walang asawa. Ibig ba lang sabihin, si Kristo pala lumalabag sa unang Timoteo 3:2, Brother Gabriel? Nako. Yun ang lalabas nun. Kasi kinontra ni Kristo yung kautusan. Lalabas nun. Diba? Diyan nagkamali, Brother Gabriel, si Chris Bacalares. Yan, dakdak ka lang ng dakdak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Yan ang masasabi natin. Kawa pa naman. Pero tandaan natin, may asawa naman kasi si Kristo, Brother Gabriel. Sino ba yung asawa niya? Basahin natin yung 5:25 ng Efeso, kapatid na Gabriel. Pakibasa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Si Kristo pala, yung kanyang pag-ibig sa iglesia, kinumpara, Brother Gabriel, doon sa pag-ibig ng mag-asawa. Diba? So, ibig sabihin, ikinumpare yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia doon sa pag-iibigan ng mag-asawa. Ayun, diba? So, pinapalabas na dahil si Kristo ay walang asawa, in fact, meron siyang spouse. Kaya yung church, yun yung bride, di ba? Bride of Christ, di ba? Kanon yun? Kung di ako nagkakamali, di ba? Yung description ng church, the bride of Christ. Oo, di ba? So, ganun po yun, mga kapatid. Tapos, lumalabas, mali pala si Kristo dahil si Kristo pala, Brother Gabriel, siya pala itong walang asawa pero obispo. Mali pala yung interpretation. Yan ang lalabas Mali pala interpretation ni Chris Bacalares, di ba? Yan lang. So, yan ang masama. Makapuntos lang. Ngayon, para makapuntos lang. Ngayon, basahin mo naman itong kay Apostol Pablo. Basahin natin yung unang Korinto 7:32, 33, at 35. Pakibasa, kapatid na Gabriel, yung kanyang sinasabi. Datapwat, ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisaan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit, ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyo sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Grabe yung advice dito ni Apostol Pablo, Brother Gabriel, di ba? Kung napapansin ng ating mga viewers, dapat pala, kung halimbawa, ngayon wala kang asawa at parang hindi ka pa rin makahanap ng partner, sabi ni Pablo, wag ka nang mag-aspire na mag-asawa pa. Yan ang kanyang sabi, para makapaglingkod ka sa Panginoon. Ayun. Wasang baal. Ito yung basis ng Iglesia Katolika sa mga pari. Kasi kung may asawa yung pari, siyempre sabi nung 7:32, kung may asawa ka, yung mga bagay ng sanglibutan, yung iyong inaasikaso, di ba? Ganun yun. Kung pari ka naman, Brother Gabriel, dapat sa Panginoon yung focus, hindi sa sanglibutan. Di ba ganun, Brother Gabriel? Pero si Apostol Pablo, hindi naman naging obispo yan. Pare naman siya di ba? So yung issue kasi natin, yung pagiging obispo So, yun lang. Kahit na totoo naman, yung mga obispo ng Iglesia Katolika, wala namang asawa. Kasi nga, kasama sila doon sa mga ipinapatawan ng vow of celibacy. Ayun. Pari pa rin kasi sila. So, ganun yun, ma'am. Dapat nalaman ng mga kapatid nating Katoliko. Oo. Pari pa rin sila, kapatid na Gabriel. Kaso nga lang, obispo. Yun, obispo. Ngayon, dito nga sa Code of Canon Law sa paragraph 1087, ito, yung sulat kasi dito, those in sacred orders invalidly attempt marriage. Ayun. So, yun yung kasi dito tayo ngayon nakaangkla, yung Iglesia Katolika, na binibigyan tayo ng advice na kung pagpapani tayo, dapat natin tanggapin yung vow of celibacy kasi nga, mayroong ang advice si Apostol Pablo na kapag ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon, dapat wala kang ibang inatubili aside doon sa magawain para sa Panginoon. Wala ka dapat asawa, di ba? Ganun yun. Kasi kung may asawa ka, ayon kay Apostol Pablo, you are focusing din sa mga bagay ng sanglibutan. Kaya yung sabi kasi dyan, Brother Gabriel, ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon,
kung paano makalulugod sa Panginoon. Sa 33, Brother Gabriel, ang sabi naman dun sa 33, ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan. Yan, yun ang paliwanag diyan, kapatid na Gabriel, kung bakit yung mga pari mas piniling dapat walang asawa. Yun. Kasi nga advice niya ni Pablo yan. So, yun po mga kapatid, yung ating sagot. So, lumalabas, mali yung conclusion ni Pastor Chris Bacalares. Bacalares. Ayan, so mali po yan. Mali yung conclusion niya dyan, di ba, Brother Gabriel? Nung binasa yung talata, yung conclusion, dapat yung mismo may asawa, isang asawa. Halimbawa, yung asawa na yun namatay, ibig sabihin, pagkapatay nung asawa mo, as an obispo, hindi ka na magiging obispo. Mali yan. Mali. Di ba? Hindi logical yan, mga kaibigan. So, sorry na lang. At yung masaklap doon, itong nagsasalita na si Chris Bacalares, yung kanyang iglesia, wala namang obispo. Paano ngayon yan? Di ba? Yun lang. Buti kahit pastor Cabor, no? Kahit pastor, kasi di ba yung balikan lang natin, di ba, yung Tagalog na ayan, no? Datapot ngayon na nga balik kayo sa pastor at obispo ng iyong kaluluwa. Si Cristo pastor din Bagay walang asawa si Cristo. Paano ngayon yan? Di ba di si Chris Bacalares? Pastor din si Cristo at umipisan. Yung nalabstines. Awa naman. Grabe ka naman. Brother Gabriel, grabe ka naman. Dinoble dead mo na kaagad si Chris Bacalares. Kasi napakaano niyang sa atin, tawag doon sa iglesia natin, pamamaratang yan Pamamaratang kasi yan sa ating simbahan. Oo, kaya nako, sorry na lang kay Chris Bacalares, mali po yung sinasabi niyo. Yan po ay bunga ng maling interpretasyon. Yung wrong interpretation. Parang ganito din, Brother Gabriel, nung nabasa na iglesia yung tinubos ni Kristo na kanyang sariling dugo, Gawa 20:28, yung conclusion yung iglesia lang nila yung tinubos. Mali. So, yung conclusion, dinagtagan, di ba? So, parang ganito rin, yung unawa, parang medyo nililikot ng konti, parang magmukhang tama, wala. Hindi pasahe sa atin yan, Brother Gabriel. Opo. Mga kapatid, sana malinaw po sa inyo, okay? Wag po kayong magpapadala sa mga ganong katwiran. Yan po ini-interpret lamang nila para sa kanilang sariling interes o sariling kapakinabangan. Kasi ang goal nila kasi dyan, mga kapatid, is pasasamain nila yung ating simbahan para pumogi yung kanilang samahan. Pero mga kapatid, if we have an idea kung paano nagwo-work yung celibacy or yung pagpapasok sa seminaryo o yung pagpapare dito sa ating iglesia, mauunawaan po natin kung bakit hindi sila nag-aasawa. Ano lang po yun, mga kapatid. At ito, kinulang lang tayo sa oras. Tandaan nyo, mga kapatid, sa Iglesia Katolika po, the Catholic Church, Roman po yung tinatalakay namin dito ni Caborno. So, merong ibang mga right ng ating simbahan, yung ibang pare nila may asawa. So, ang possibility doon, pag naging obispo yon, yung obispo nila may asawa din. Pero ang tinutukoy namin dito is a Roman rite. Kaya mali yung bintang po sa atin, mga kapatid, porque yung mga dito sa ating rite, which is yung mga obispo natin, hindi nag-asawa, mali na po. Hindi, mga kapatid. In fact, isa yon sa mga greatest na naging desisyon nila sa buhay nila. Sapagkat para makaabot sila sa kalagayang obispo, mga kapatid, napakatinding sakripisyo ang kanilang ginawa or effort para mapaglingkuran yung ating Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo po, mga kapatid, yung kakayahan ng isang obispo, nag-handle na po yan ng isang diocese. So hindi lamang po mga pare yung hinahandle niya, mga simbahan sa iba't ibang tawag doon, lugar na nasasakupan ng kanyang diocese. Napakalaki po ng mga tao na hinahandle niya. Kaya nga po siya obispo. Mas na-handle niya yun kasi wala nga siyang asawa at naglilingkod siya sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, hindi po masama na hindi mag-asawa as long as whole ka na naglilingkod sa Diyos. Yun po yung aming gustong ipunto dito, sapagkat bilang isang Katoliko na nasa tunay na iglesia, hindi po masama ang ipinapangaral at isinasagawa na aral
dito po sa ating simbahan. O, sige na nga, siya. Okay, tapusin na natin ating episode ngayong gabi. Maraming salamat, Brother Gabriel, sa pagsama mo sa atin ngayong gabi. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like ang video, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Cabo. At kami ang inyong taga-suri!